Bakit mo gustong mag-abroad? Anong saysay ng pagsisikap mo para lang makapunta dito sa Europe? Hey mga ka-random, ako si Eko, nurse dito sa Germany. Kung napanood nyo na ang vlog natin with Team Last Call dito sa Budapest, Hungary, malamang sa malamang, nakilala mo na si Yubil, ang isa sa mga new friends natin na magkikwento about sa journey niya sa pagpunta dito sa Germany. Mula sa madilim na daan ng Budapest hanggang sa liwanag ng pagpunta dito sa Berlin, samahan nyo kaming lumakad hanggang matupad natin ang ating mga pangarap. Hello, ako po si Yubil Ferrer, taga Pangasinan sa Pinas. Hala, hindi Hindi ba naman ako pawis-pawisan ng tayo eh. Hi ka muna. So, nasan tayo ngayon? So, first time mo dito? Oo naman. Kasama ko yung mga kuligan ko at mga bago kong nakilala si Kuya. Ilang years ka na dito sa Germany? Ah, Ay, di pala Germany ito. Dito sa Europe. Sa Europe? Sa Germany. magti 3 years pa lang po. Kayo po ba? Kami 5 years. Ngayon, Wow. 14. Sa 3 years mo dito, paano yung process ng mo? Bakit ka nag-Germany? Ano? Nainggit ako sa mga Nainggit ka na? nainggit ako sa mga nagra-rise ng mga nagra-risen sa nagta-travel. Okay. Sorry nakalimutan ko na mag-English. Tapos, yun, nainganyo ako, na-inspired. Tapos, nag-open yung Germany na daming hiring sa Facebook. So, saan ka sa Pinas? Sa Pangasinan. Mhm. So, parang sino nag-impluensya sa'yo? Bukas ba nasabi mo about sa travel? Pero sino talaga nag-impluensya sa'yo? No? Ano? Nga din ako. May kasama akong nag-Deutsch, si Janine, dun sa, nasa Rodersdorf siya. Kaya lang, mas malaki daw pa sa Stadsdorf. Oo. Kaya, Saan siya ngayon? oo, nasa Rodersdorf. Okay. Sabay kayo nagpunta dito? Hindi. Ay, hindi din? Mas nauna pa siya. Kasi, student siya, sir. Sa amin. Kasi isa lang yung agency namin. Mas nauna siya kasi di ba pandemic po nun? Oo. Nagpakasal ako, nagka-baby. Ayun, tumigil muna ako sa pag-aaral ng Deutsch. Tapos, ano yung na-feel mo ba na parang, tutuloy ko ba itong Oo. Germany? Oo, Ano yung process? itutuloy ko pa kasi dream ko sa Germany. Oo, pag-rise yan, ganyan. Pagta-travel, kahit saan. Tapos para mas malaki daw yung kita daw dito sa Germany sa Europe. Paano mo siya consider na Kahit na mahirap yung language, nakita ko maganda daw yung pagpa-family daw dito sa Europe. So, Maraming benefits. So ano kang plan to get your family sa Germany, sa Europe? Oo. Naghihintay na lang ng approval. On process. Oo. Pag-aaral. Oo. Ano mo experience mo? Experience ko pagdating namin dito sa Europe, Sa Pinas pa lang. nasa Pinas pa lang, A1 level to B1, medyo mahirap sa umpisa. Pero pag in-enjoy mo, go lang ng go. Kahit unlimited naman kahit hindi nakapasa eh. So, paano yung process mo? Naka-board kayo, boarding house? Or Oo, nagbo-boarding house kami sa Olongapo. Free lahat. kasi Accommodation. gumara din kayo? Oo, Gigaman. Batch 9. Gigaman. Batch 1 kasi kami, di ba? Kami yung batch 1. Kaya pala. Ako yung nakalalaki na punta dito na Wow. sa Sana, mga babae na kasama. sana all. Kaya pala 5 years. Kaya pala 5 years ka na pala dito, sir, no? Challenges. Challenges. Parang hirap. Hindi, Kasi nahihirapan ka ba sa language pa lang. Sa proseso, madaming Sa musikaso. Sa una, mahirap. Kasi nga, hindi mo yun language pagkabata. Sa mga teachers din, mababait kasi mga teachers namin, tapos inspired. Pag push ka talaga nila para matuto ka eh. Ang dami kasi nilang techniques, no? Palang ba, parang
parang ay hindi ko to bitawan. Kasi may mga chances na kasi tayong mga kasamahan dati na parang A to B1, parang nag-give up na. Ikaw ba parang, hindi ba sumabot sa, ayoko na rin. Ayoko kasi pinahirapan na rin. Mga ganun, walang ganun. Hindi ko pinapansin yung mga negative. Kasi, Dream ko talaga itong Germany. Kahit pagdating ko dito, hindi ko ina-expect yung yung ina-expect ko. challenges. Oo. Mas mahirap pala pag andito ka na. Talaga. So Oo. yun yan. Pag-usapan natin na nandito ka na. Andito Ano na. yung mga first culture shocks mo na Culture- Oo. naranasan? Kasi sa province kami nasign eh. Saan? Walang sa Gustro. Oo. Talagang una kami first Filipino doon. Ang hirap. Sobrang hirap yung adjustment. Ano yung culture doon na tingin mo sobrang nahirapan kayo? Hindi sila accepting sa mga foreigners? Siyempre sa una, hindi ka pa magaling sa Sprache. First month ko, second month, hindi mo masyadong maintindihan sa sobrang bilis. Mayroon iba kasi inaral mo sa Pinas, sa narinig mo dito na talagang dialect nila. Kasi may shortcut na yan eh. Oo, totoo. Tapos may meron pang silang tinatawag na Umgangssprache. Oo. Pero pag pinapakinggan mo sila lagi, tapos siguro mga 6 months, 7 months, kahit konti makakapag-adjust na rin. Kasi gamay mo na rin yung work eh. So parang ba 3 years ka na? How proud are you sa sarili mo na 3 years ka na eh, di ba? Hindi biro yung 3 years dito sa Germany. Di ba? How proud are you sa site mo? Parang nakita ko malayo na yun, pero Madami pang room. maraming pang Room for improvement. siguro. Oo, di ba? Maybe, kasi yung mga katulad dito sa galing akong geriatrics, tapos papunta ko sa intensive. Ang dami ding So, sige. Nabanggit mo din lang naman. So, ibig sabihin, may bago ka ng work ngayon. Oo. So, ano yung work, atmosphere mo ngayon? Saan ka lang? Mas okay dito. Kasi mas maraming Filipino. Sa Berlin. Sa Berlin na. Sa Berlin Standstorf. So, pang third year mo dito third year mo sa Germany, yung third year mo, sa Berlin ka na. Sa Berlin ako. So, bakit Berlin? Ano yung mo? Parang consideration mo? Maraming foreigner. Iba't ibang cultures. Hindi lang German. Hindi ka nahirapan sa adjustment kasi mula pang dorf, mula sa village, naging city na yung Hindi. city na ako. Napadali yung adjustment ko sa adjustment ko sa city. Di Sa ba totoo. mahirap sa transportation? Hindi. Mahirap sa process ng mga public. Kasi yung Berlin, main city kasi yun eh. So kahit anong oras, may bus. You feel safe naman sa if ever, or Oo. okay naman. Oo. May mga karandom kasi tayo na nagtawag na ano yung much better na saan mag-work, sa village, sa dorf, or sa city, or sa stud? Kung gusto nyong ma-practice kagad yung Deutsch ninyo, pwede sa dorf muna. Pero dapat kailangang mabahaba yung pasensya. Tapos after nun, pwede rin kayo pumunta sa cities. Minsan mas madaling magsalita. Mas madali magsalita, syempre doon sa city. Kasi andun na rin yung practice ka nga lang sa mapapractice mo ka sa village kasi puro Deutsch yung mga kasama mo doon. Kasi first Filipinos doon kami. Ang hirap masyado. Sa 3 years mo na ngayon, ano sa tingin mo yung nagbago sa buhay mo, sa buhay ng family mo? Amen? Parang hindi ko pa naabot. Parang hindi ko pa naabot yung... Hindi mo pa naabot. So ano sa tingin mo yung Pag andito na sila, yung family ko. Oo. So that's the timeline. Oo, parang mapupulpil mo na rin yung plans mo, ganyan, dreams. Ay, na-achieve ko dahil andito na rin ako. Nagka-travel na rin, kahit paano. Hindi ko pa na-achieve is, andito yung pa yung family ko. So that's the Oo, yun din. Parang first step na naman.
kung paano yung family na andito. Ang hirap, sabi nila, mahirap daw kasi. Siyempre, i-guide mo pa yung asawa mo, yung anak mo din, pupunta sa kita. Yung kita yung kindergarten dito. Ano yung hinahope mo for the future? Tumaas yung sahod pa. Kasi wala pa akong mini-job eh. Hindi, no, joke lang. Siyempre, isa na din yun. Pumunta nga tayo dito sa Germany. Mag-travel. So, subscribe, Kuya Echo. Katulad ni Yuvil, kung hindi tayo susuko sa pagtupad ng mga pangarap natin, madilim man ang daan, pasasaan pa liliwanag din. At syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, hindi lahat mahirap sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. See you on the next one. Bye-bye.